Naging maayos at payapa ang Barangay Sangguniang Kabataan election sa probinsya ng Cavite. Maagang nagbukas sa mga voting precincts para sa mga botante. Naging maayos at payapa naman ang halalan sa ibang probinsya sa Region 4A. Ang detalye sa ulat ni Alan Francisco. Rise and shine, Alan. Mapayapa at maayos na natapos ang botohan para sa barangay at SK election sa Region 4A. Sakop nito ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na kabilang sa top 20 provinces o pinakamaraming rehistradong botante sa bansa. Sa Cavite, na tinuturing na second vote-rich province, on time na nagsimula ang maraming polling places si COMELEC Chairman George Garcia, nagtungo sa Indang Cavite para bumoto. Matapos nito ay nagtungo siya sa Indang East Elementary School. Sinundan ang pagbisita niya sa paaralan ng Paliparan 3 sa Dasmariñas City, kung saan ininspeksyon niya ang isa sa pinagdausan ng pilot testing na automated election. Bagamat may naitalang mga pumalyang vote counting machines o VCM sa simula, pinaghandaan naman nila ito dahil naka-standby ang mga ipinalit na makina. Ating ginagamit yung mga makina niyan ay in fact nga po, pagdating ko dito habang nagre-report sa akin yung mismong mga tauhan natin tungkol sa pagkasira ng machine o kaya nag-jam yung machine, ina-expect na po natin yun. In fact po, nung final testing and sealing, naranasan na po natin. Yan po yung sinasabi natin na hindi na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makina niya. But just the same, ginawa po natin upang mapakita natin, makompare natin ang manual election at automated election. At number two, upang maipahayag din, mapakita sa lahat na sadya po dumadating na sa punot dulo na hindi na natin magagamit yung mga makina niyan sa mga susunod na halalan. Kaya po, kinakailangan na mag-procure ang COMELEC ng mga bagong makina. Ilang botante rin ang nahirapang hanapin ang kanilang pangalan sa listahan ng mga rehistradong botante. Sa Provincial Jail Office sa 13 Martires naman, bumoto rin ang higit 100 persons deprived of liberty o PDL. Ang mga nandito po kasi is yung mga PDL natin, nagkaroon po kasi sila na registration. Okay. Kaya po hindi po lahat ng PDL dito na nandito sa aming kulungan ay nakaboto kasi po yung iba po bagong transfer lang po sa amin. Kung kaya po yung mga nakaboto po is yung mga nakaregister dati pa. Bilang isang PDL, nararamdaman namin na mahalaga pa rin kami sa gobyerno at umiikot pa rin kami sa sirkulasyon nila. Sa San Nicolas Elementary School sa Dasmariñas, may emergency accessible polling places para sa mga person with disabilities, senior citizens at mga buntis para hindi na sila mahirapang magtungo sa kanilang polling precinct. Okay na yan nga nandito ako. Dahil malapit na. Ay doon nakakit pa kung magkano nakakatan ko. Ang hirap. Hindi ako makano. Tahimik naman po ang probinsya ng Cavite. Although hindi po maiwasan, hindi lamang po dito sa probinsyang ito, kundi sa kahit anong lugar, may mga iringan, lalo sa mga magkakalaban. At ina-expect po natin yan na marami pong, may mga maire-report na incidents dahil barangay po ito. As they say, mas intimate po ang barangay elections dahil ang magkakalaban po dito, magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.